Yes, hallelujah. Good evening, church. Hallelujah, hallelujah. Welcome sa ating day 2 ng Tarrying for the month of July. Good evening po sa ating mga viewers online, sa ating live stream. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Let us stand up and open our service in prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for today, O Lord. Salamat nga lang po, Panginoon, at kami tinipon mong muli, O Lord, para magpuri at magpasalamat sa iyo, O Lord. Hallelujah. Lord, we just pray, Lord, that your Holy Spirit to come, Lord, and saturate this place, Panginoon. We ask for forgiveness, O Lord, kung ano meron kaming nagawang mali, O Lord, na hindi ka aya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Lord, cleanse us, O Lord, and make us worthy, O Lord, to be here in your presence, Panginoon. Lord, salamat. Tinataas po namin ang gawain ito, Panginoon, sa iyo, Lord. In Jesus' name, amen. Yes, hallelujah. Yan, as we gather here tonight, let us open our hearts to our God, to see His beauty, to see His glory, to see His love for our lives. Hallelujah. Yes, let's sing this song. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes, come on, declare this. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
us worthy, O Lord, to be able to see you. Hallelujah. Lord, purify our hearts, O Lord, as we come into your throne, into your presence tonight, O Lord. As we tarry in your presence, O Lord. Hallelujah. Cleanse us, O God. Yes, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Let's sing that one again. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Ready to do your will. Yes, church. Let's lift a prayer. Hallelujah. Hallelujah. Mean it when you sing it. Hallelujah. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. Set apart.
forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I need my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Can we sing that once again? Hallelujah. The first start. Hallelujah. You are forever in my life. You've seen me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I need my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord. I need my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Truly love. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Come on, church, sing your hallelujahs to the Lord. I'll sing to you, Lord. I need more love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord. Amen. Hallelujah. Oh, let us continue to praise God. Hallelujah. 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 Oh, let's glorify and praise our God. Hallelujah. Oh, we magnify your name, oh God.
We exalt you in this place, O God. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. Tumayo, samahan niyo po ako as we pray. At idulog po natin sa Panginoon ang ating pong mga prayer item ngayong gabi. Oh, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa aming mga buhay na patuloy mo pong ipinapahiram sa bawat isa. Panginoon, patuloy lang po kaming dumudulog sa iyong harapan ngayong gabi. Patuloy po kami nagpapalinis sa iyong presensya, O God. Anumang nakikita mong karumihan, anumang mga pagkukulang namin, mga kasalanan na amin pong nagawa, nasabi, naisip, O God, Lord. Forgive us, O God. Cleanse us by the blood of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong kabutihan. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. And as we gather here tonight for our tarrying day too, oh God, patuloy mo lang po, Panginoon, i-honor, oh God, ang aming panalangin sa iyo, oh God. As we gather here together, Panginoon, upang magtari, upang maghintay sa iyo, makinig ng iyong mga salita. And at the same time, oh God, dalhin po sa iyong paanan ang aming po mga panaguhin na panalangin, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, oh God, for your goodness. Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo ang iyong bansa, ang bansang Israel, oh God. Alam mo, Panginoon, ang kalagayan ng iyong bansa at ng iyong mga piling tao, oh God. Lord, right now, Panginoon, patuloy ka pong gumawa ng himala sa bansang Israel, O God, and their neighboring nations. Lord, sa mga kaaway po nilang bansa, Lord, sa mga kaguluhan, sa mga, Lord, sa Iran, O God, sa Palestine, and even the Gaza, O Lord, even in the borders, O God, Lord, kami po ngayon, we stand in the gap to pray for them, O God, that let there be peace, O God, in that country, O God. Lord, hayaan mo na maghari ang kapayapaan mo, ang pagmamahal mo. Give wisdom to all the leaders, O God. Lord, in both nations, O God, in Israel and all, Panginoon, ng mga kaaway niyang bansa. Lord, wag pong pangunahan, Panginoon, ng pride. Wag pong pangunahan ng sariling mga intensyon. Pagpus, Lord, hipuin mo po sila. Bigyan mo po ng karunungan ang mga leaders ng mga bansang ito and even the Western countries who are helping them, O God. Lord, maging priority po yung safety ng bawat mamamayan, O God. Sino man yung mga nagsasuffer, O God, yung mga nakakulong, yung mga nabihag, O God. Lord, let there be healing, O God, sa mga inosenteng mamamayan na dadamay, O God, mula po sa mga bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. Lord, pagalingin mo po sila. Lord, hindi lang po physical, pagkuts, Lord, yung kanilang mga puso, O God, and for your nation and for all the nations, O God. Lord, makita at maitaas ang pangalan mo. Lord, that they will call upon you. Lord, makita po nila yung katotohanan na ikaw ang sagot sa kanila pong pag-aaway, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ang Diyos na Misaya na aming tagapagligtas at kanilang tagapagligtas, O God. That, Lord, hindi po mahalaga yung pag-aaway, but Lord, that they could come to you. They could come to you, surrender their hearts, surrender their lives, O God, upang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang bansa. Maranasan po nila yung pagmamahal mo. Maranasan po nila yung pong buhay na kung saan nagtitiwala sa tamang Diyos na lumikha sa kanila, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Let there be security upon the nation of Israel, O God. Let there be peace among these nations and even sa mga bansang gumagera sa kanila, O God. At Lord, even the Christians na suffering, Panginoon, na dadamay sa away ng mga bansang ito, O God. Lord, rescue them, O God. Let there be revival in the Middle East and in all the nations, O God. At makita lang, Panginoon, yung kabutihan mo at yung salvation na ibinigay mo para po sa kanila, O God. We
we declare that, O God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, patuloy din po din namin dinadalangin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Lord, katulad din po ng ibang bansa, we are suffering from the many kaguluhan, hindi lang po sa leadership, O God, na nadadamay, Panginoon, yung aming ekonomiya ng mga mamamayan namin, O God. Lord, we pray, O God, that we continue to touch the hearts of our leaders, O God, from our president to our vice president, all the people that was elected by the people. Lord, sa lahat po ng mga namumuno, Lord, sila, Panginoon, ay hipuin mo, paglinawin mo po ang kanilang mga isip, wag pangunahan ang kanilang pong sariling agenda, O God. Pagpus, Lord, yung pong pagkakatawag sa kanila to serve our country, to serve the people, O God. Lord, we just destroy the works of the enemy, Panginoon. Lahat po ng mga corruption, yung mga pananamantala, O God. Lord, we destroy that in the mighty name of Jesus. And we just declare, O God, yung good governance, O God, na kung saan kapag maganda po ang pamumuno sa bansa, there will be peace, O God. There will be peace and order, security, O God. More jobs will come, Panginoon. Our economy will prosper in the mighty name of Jesus. And even our education, our health, O God. Lord, lahat po ng mga bagay, Panginoon, alam po namin na pinagpala mo ang aming bansa sa maraming bagay. Lord, pinagpala mo ang aming bansa sa mga mamamayan, sa, Lord, sa mga natural resources. And we have enough, O God, so that our country can grow, so that we can experience, Lord, yung masaganang pamumuhay, O God. Lord, hayaan mo na ang mga in-appoint mo na leader will use this sa tamang, Panginoon, sa tamang paraan, O God. Salamat po, alam po namin walang imposible sa iyo, that you can touch them, O God, that even all, Panginoon, sa lahat po ng mga mamamayan ng Pilipinas, O God, we declare prosperity and Lord, higit sa lahat, manumbalik sila sa iyo, Panginoon. Makita at isuko ang kanilang buhay sa iyo, God, that you are our God. Panginoon, na aming tagapagligtas, O God. Salamat po, Panginoon. Lord, we also continue to pray dito sa bansang Singapore na kung saan mo po kami inilagay. Salamat po, Panginoon, for blessing us in this country, O God, and for the new leadership, Panginoon, sa bansang Singapore. We thank you, O God, pagkat inilagay mo po kami sa lugar na ito, pero alam po namin that you have a purpose, Panginoon, hindi lamang upang mamuhay ng mapayapa at masagana, but Lord, that we can be alive also in this nation, O God, that through our lives, O God, in our workplace, in our school, kung saan mo man po kami tinawag at nilagay, nakita po yung ilaw mo, yung katotohanan, O God, that as your children, O God, they can see the difference, O God, of a life you have changed, O God. Lord, hayaan mo na maging maganda rin po kaming impluensya so that, Lord, your word, O God, the salvation, your true word, Panginoon, yung katotohanan, Panginoon, ng kaligtasan ay makita to us, to your children, Panginoon. At sila man, Panginoon, ay tunay na tumawag sa tunay na Diyos, O God. Nakilala ka po ng bawat mamamayan sa lugar at sa bansang ito, Panginoon. Lord, continue to prosper this country as you prosper us, O God. At hayaan mo, Panginoon, na ang bawat mamamayan, let there be revival, true revival in this place, O God. True revival sa aming bansang Pilipinas and even to the whole world, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, we just continue to pray a special prayer sa mga may sakit, Panginoon, sa mga kaibigan naming may sakit, sa aming pamilyang may sakit. Oh God, touch them right now in the mighty name of Jesus. Let there be healing, oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagsagot mo sa aming panalangin. Let your will be done, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you all the praises, glory, and honor. Oh, salamat po, Panginoon. Lord, touch your child as you share your word tonight sa amin, Panginoon. Hayaan mo lang na makita po namin yung katuroan mo ng tama at paggamit po namin ito sa aming buhay. Oh, we thank you and
God. Hallelujah. Lord, patuloy lamang, Ama, ng banal mong presensya, yung patuloy na manguna sa bawat isa, O God. Lord, even sa pag-aaral ng iyong salita, Lord, hayaan mo lamang po na kami po'y ihanda mo, Panginoon, para sa mga bagay na gusto mong ituro sa amin bilang instrumento na siyang magpapalakas ng aming pananampalataya at pagkakakilanlan sa iyo, Panginoon. Lord, itago mo lamang po ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Ang boses mo lamang po ang siyang marinig, Panginoon. Ang mga salita, Panginoon, na mamamutawi sa aking bibig, Panginoon, ay magbigay ng kalwalatian sa iyo, Father God. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka pong maitaas, O God, sa gagawin namin ngayong gabi, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Ang pangalan mo lamang po, Panginoon, ang aming maitaas at mabigay glory sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, bago po tayo umupo, samahan niyo po muna ako basahin ang ating Bible text for tonight. Ito po ay mula sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Ayan, sabi po dito, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang Lord po ang papurihan sa kanyang salita. Sige po, pwede na po tayong maupo. Magandang gabi po sa lahat. Mga kapatid namin na kasama naming nanonood online, papatuloy lang po nating purihan ang ating Panginoon. So sa ating Bible text po ngayong gabi, makikita po natin dito that Paul encouraged believers not to lose heart. No, despite of the physical suffering, hardship, no, and also it emphasizing that the inner self is renewed daily. Then our present trials are preparing them for an eternal weight of glory of God. So dito po, as we understand the meaning of 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, it equips us as a believer of God to face the challenges with faith and resilience. Gusto ko lang po tanungan, sino po dito ang hindi nai-stress? Wala tayo, no? Ano? Hanggat buhay daw, may stress. So, totoo po yun na yung stressors, no, are all around us. Nandyan, no? Pwede pong ito sa pamamagitan ng mga societal changes, no? Makikita natin sa iba't ibang part ng mundo, may mga gera, may mga wars, no? May mga variety personal problems tayo, no? May mga personal struggles tayo, yung kalusugan ng pamilya natin, even minsan yung mga kalusugan natin, di ba? Yung mga trabaho, di ba? Minsan sa trabaho, yung amo natin, stressors, no? Sa family, di ba? Even our family, and kahit sa finances natin. So, lahat talaga sila, At sa maniwala po tayo at hindi, talagang we are in difficult times na po, no? So, ito po yung times po na katulad nito can create us anxiety and worry. Tama po ba? Yung mga nangyayari sa atin, minsan talaga kahit hindi mo gusto, nagwo-worry ka at nag-anxiety talaga tayo, no? Even sa nangyayari sa ating paligid, no? And we as human beings, alam naman natin na minsan o madalas, we don't respond well to our stressors. Minsan, di ba, hindi natin masyadong na-handle yung mga stress na meron tayo. Pero meron po bang mga positive or constructive ways to deal yung ating mga stress, yung ating mga problema sa buhay? Meron po ba? So, ngayon po, ang ituturo, sabi po ng Lord, meron po, no? And tonight, no, we are going to look at just one of them. At ito po yung tinatawag na resilience.
Ayan. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, resilience. Ayan. So, yun ang natanggap ko po yung topic. Sabi kasi, yan na po yung binigay na verse, 2 Corinthians chapter 4 and 16, at yung pinaka-topic talagang parang being a resilient Christians. So yung nabasa ko to parang hindi naman ako dito. parang hindi ko alam paano ba maging resilient. So parang, kaya nung nag-message sa akin si Pastora, parang di ako nag-response. Pero nung minessage niya ako regarding dun sa Titor Street, nag-response ako. So, minessage niya ako, Neng, natanggap mo ba yung schedule natin sa core? Ikaw yung magtuturo po, tatanggap ko po. Kasi hindi ko po talaga alam kung Kasi nga, nung nakita ko nung taring day 1 na si Papsi yung magtuturo, ang nasa isip ko, papasalo ako sa kanya. Kasi parang para sa akin, pero iba pala yung gusto mangyaring ng Lord. Since hindi nga ako dito sa word na to, resilience. So parang the Lord teach me kung paano talaga mabibuild. Kasi parang wala ako dito sa character na meron ako nito. Kasi pag may stress, madali din akong nadadown, no? Tapos talagang mas nadadala ako ng stress. Pero salamat sa Lord, no? Kasi ngayong gabi, ito yung ituturo niya sa atin nung about resilience. So ano ba yung resilience? Didefine muna natin yung resilience. It is defined as the spring back, rebounding, returning to the original form or position after being bent, compressed, or stretched. Ayan. Sabi po, no, sa ating everyday language, ang resilience daw po is yung pag na-knockdown ka or pag nadapa ka, no, you will get up. So, yun yung resilience po pala. Then, when you push back, you will press forward. And when you are out of option, you will create new ones and find a way to move on. Yan. Move on din pag may time. Yan. So, resilience daw po is the ability to face adversity and adapt. Adjust, not give up, to overcome, change, and move on. And keep growing or keep moving forward towards your future. So, yung resilient person po pala is not easily defeated. No? So, alam naman natin na tayo, yung mga resilient Christians na tulad nyo, always find ways to continue going forward despite of the obstacles and adversities. So, yun po, yung ina-natural po, yung kilala na parang may compare ko na isang tao na may resilient is yung si Thomas Edison. Yan, di ba po? Siya po yung inventor ng ilaw. So, sa dami po ng failures na pinagdaanan niya, pero yung failures po na yon, it leads him to success. No? Marami po nagsasabi na the road to success daw po is failure. Kaya wag po tayo yung matakot magkamali kasi habang nagkakamali tayo, papalapit na tayo sa success. And sa Bible naman po, no, ang good example po of being resilient ay si Joseph. Joseph the dreamer, no? So makikita natin kung paano he had overcome yung kanyang dysfunctional family, how he had overcome yung being lied about by Potiphar's wife, no? How he had overcome disappointment, nung mapunta sa jail, nagkaroon ng na-experience niya yung injustice. But, kung makikita natin, babasahin natin yung buong buhay ni Joseph, we never see kahit isang negative response, no? We never see any negative attitude sa life ni Joseph. So, nakita natin yung resilience sa buhay ni Joseph at kahit sa buhay ni Thomas Edison. So ngayong gabi, we want to focus on the spiritual resilience. Sabi po dito, spiritual resilience is the ability to remain steadfast in faith, despite or in spite of our challenges and adversities. Yan. No?
it's a developing a deep-rooted trust in God that will enable us to sustain in every storm of life. So, ito daw po pala yung capacity natin, yung na to recover from adversity, no, sa mga hirap ng buhay. So, resilient people develop a habit that allow them to maintain, no, their bearings in time of stress and bounce back from adversity, rather than focusing on the things that causing them stress and anxiety. So, yung resilience po pala is yung, sabi po, may nabasa ako, yung word po palang resilience is wala po sa Bible, pero may mga synonyms siya. So, ang Bible word daw po sa resilience is courage. So, yung pong katatagan, yung katapangan, ayan, meron po pala tayo niyan. So, but, we need to develop po it. Kailangan lang po natin siyang i-develop. Kailangan lang po natin siyang, So, how to build or develop our spiritual resilience. Ayan, number 1, ito po yung diba sabi po kanina ni Paul, do not lose hope. So, dito, nabuo ko yung isang is you must embrace trials with faith. So, yung isa, sabi dito sa James, malit po pala, chapter 1, verse 2 to 3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials or many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ayan. So, embracing trials with faith. So, ano ba ibig sabihin nun? It means that we are choosing to trust God's plans and purpose during difficult times. No? Recognizing that these experiences can lead to spiritual growth and maturity. So, dito po, makikita natin dito na, sabi po dito sa James, we need to find joy, find fulfillment each time you find yourself in trials. So, it's time daw po na makita natin yung sarili natin into different situation. Don't ask daw po yung soft skin about trials, no? So, paano ba natin may embrace? Paano ba natin gagawin? Paano ba to embrace yung trials with faith? Unang-una daw ang sabi, we need to shift in perspective. So, pag sinabi pong shift in perspective, meron pong changes on how you view or understand something, no? Imbes daw po na we view trials in a negative way or parang unfair. No, we try to see them as opportunities for growth and transformation. So parang pag nagkaroon tayo ng mabigat na problema, siguro 'di ba lagi tayo bilang tao, lagi nating dumadating tayo sa point na Lord, bakit ako? Dapat hindi ko 'to nararamdaman, dapat hindi ko 'to nararanasan, or Lord, pwede bang ialis mo 'to sa akin? Hindi ko po ito kaya. So, yun yung unang natin, 'di ba? Yun yung unang iniisip natin. Pero sabi ng Lord, we need to shift our perspective. We need to embrace it through shifting our perspective na kaya binigay sa atin ng Lord yung problema na yun dahil alam ng Lord na kaya natin. At alam ng Lord, alam natin na hindi ito binigay ng Lord na hindi tayo sasamahan. Kumbaga, bago pa dumating yung problema, meron ng solusyon ng Panginoon. So, kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Saka, minsan kasi dumarating tayo sa isang pagsubok wherein talagang makakatulong para mabago o meron siyang gustong baguhin o gusto niyang matutunan natin. So, parang yung problema, we pinapalitan natin ito for a great opportunity for our growth, no? And talagang para meron tayong mabago o matutunan sa gustong matutunan ng ituro sa atin ng Lord. So, pangalawa po, we need to trust in God's plan. So, dito po, we need to have faith in God that He is the one who are working
all things for good, even sa situation po natin ay hindi po natin naintindihan. So we need to trust in God. And then pangatlo, we need to seek God's guidance. So dito, we need to pray for strength, we need to pray for wisdom, and ability to persevere yung trials na meron tayo. At sabi po dito sa pang-apat, we need to find joy in the process. No? Although the trial may be painful, kailangan po na makita natin yung joy in the knowledge that God is with us and our faith is being strengthened. So as we embrace the trials, talagang yung sinasabi po dyan, di ba, yung the testing of your faith produces perseverance. So dito, yung faith talaga natin na-strengthened, no? Yung pananampalataya natin lalong tumataas. And pangapat po, we need to remember the end goal. So we need to focus. Kailangan nating mag-focus sa mga positive outcomes ng mga pinagdadaanan nating problema. Ano po yung mga positive outcomes? Dito po, madi-differ yung faith natin. Kasi dito yung trials po can lead into unwavering faith, no, in God. Our spiritual maturity, wherein it can help believers to grow in virtue, magkaroon tayo ng patience at other spiritual qualities, kagaya po ng endurance, kagaya po ng courage. And then, yun po, yung magkaroon tayo ng hope and perseverance, wherein faith in God's promises can provide hope and strength to persevere throughout difficult time. And last po is yung greater understanding of God. Kasi po dito, mas lalo po nating madidevelop yung deeper relationship natin sa Lord. Kasi as we go in trials, mas lalo nating nakikita yung character ng Lord, no? At kung paano yung insight natin about His character mas lalong lumalalim, yung kanyang faithfulness at yung kanyang pagmamahal sa atin. So, yun po yung una. We need to embrace trials with faith. Ayan. Pangalawa po is you must hold on to God's promises. Ayan. Sabi po sa Hebrews 10, verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Sabi po, resilient Christian must focus on the promises of God. Yan, ginagawa po natin yan, di ba? No? And naniniwala naman tayo na God's words is full of promises. And in our journey of faith, one of the most anchored or profound anchors for Christian is yung promises ng Lord. So, the promises of God serve as a divine assurance, as beacons of hope, guidance, and encouragement. So, dito po talagang, sabi po, yung katotohanan po talaga, sabi po sa Bible na God doesn't leave any people or any generation without a witness, no? Sabi po sabi ko sa inyo kanina, before trials come, before the difficult situation come, naniniwala po tayo na God has already spoken. Spoken to you, sa bawat isa sa atin. Pwede po siya sa dream, Pwede po siya sa vision, It could be in our hearts, Na kaya po napaka-importante na you must have a word of God. Kasi po, ito po yung nagpe-prepare para sa ating puso, Para sa isang bagay na talagang i-uphold natin, yung word of God. So pag sinabi pong hold on to God's promises, we need to build yung constantly remind ourselves from every promises that God has given us. So dapat po talaga na napaka-importante na nagbabasa tayo ng Bible. Hindi lang po dapat na binabasa lang natin siya, Hindi lang dapat mini-memorize. Mini-meditate po natin siya at the same time, kailangan ma-embedded po sa ng puso natin. Maganda nga po sana magkaroon tayo ng parang
promise journal, no, wherein when you read the Word of God, lagi namang faithful ang Lord. When you come to His Word, He is faithful to provide kung ano yung pinangako niya sa bawat isa sa atin. So, dahil hindi naman malakas ang ating mga memorya, so napaka-importante na meron tayong promise journal wherein we can write all the promises that we receive from God, and pwede nating periodically, pagka may dumating tayong trial na based on the promises, no, yung will serve as the anchor kung paano natin mapagwawagian yung trials na pwedeng dumating sa atin. So, how to hold on the promises of God. So, unang-una po, sabi ko sa inyo, have faith, no? Kasi faith plays a crucial role in holding on God's promises. Sabi po sa Hebrew chapter 11, verse 11, faith defined as the substance of things hoped for, the evidence of the things that not seen. So, to hold on God's promises, kailangan po ang bawat isa ay magkaroon ng faith, no? Believing po sa mga promises ng Lord na binibigay natin. That God has promised and He will bring to pass, no? At hindi lang po, dapat ito, yung the kind of faith, dapat hindi lang po sa passive, dapat po ito ay palaging active. At palagi pong nasa buhay natin, kasi sabi nga po diba sa James, faith without action is dead, no? So, as Christians, we are called to act on our faith. Aligning po sa buhay na binigay according to the promise of God. So, and second po is holding in prayer. So, siyempre, pag may na-receive tayo na promise sa Lord, we need to hold it in prayer. Na tulungan tayo ng Lord, na patuloy na manampalataya, patuloy na maniwala kung ano yung binigay niya sa atin, kung ano yung na-receive nating promise sa Kanya. Kasi po yung prayer is a powerful tool in holding on God promises, no? Alam naman po natin na through prayer, we can communicate po with God and laying our concerns, our hopes before Him. So, in prayer po, we can find strength, no? We can find reassurance po and a fortitude to persevere. So, isa po sa mga Bible verse na talagang mag-emphasize ng importance of believing in fulfillment God's promises while we are praying is yung makikita natin sa Mark 11 verse 24. Sabi po doon, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, ayan po, mula sa Mark. So, ano po, actually, nung bago-bago po akong Christian, talagang meron pong trial na dumating sa akin dati kasi nung bago po akong Christian, meron po akong nagawang kasalanan sa Pilipinas and then ano po siya dito nung nandito na ako sa Singapore. So, one of my talagang masasabi na yung bagay na nagpalakas sa akin is through yung pananalangin. So, talagang dito nung time na I asked Pastor Abang nung humingi ako ng susi ng church, and then every Thursday, I come po dun sa harvest to pray. At talaga pong kakaiba po yung nagawa ng prayer sa akin kasi it give me strength, no, para mapagwagian po yung problema na hinarap ko noon. Kasi yun din po yung gusto ng Lord, for able me to talaga do the ministry na the Lord na gusto niya sa akin. Kailangan ko munang harapin yung problema na nagawa kong kasalanan sa Pilipinas, and then God is faithful na talagang tinulungan niya ako. And then talagang yung prayer po, napakalaki ng naging impact na nagawa sa akin. Kasi kung wala po siguro yun, talagang hindi ko po masasabi na mapapagwagian ko yon on my own strength. Talagang sa prayer, tinuruan ako ng Lord kung paano magtiwala sa Kanya. May mga bagay na ugali ko na kasi nasanay po ako as parang panganay na anak sa pamilya. Parang nasanay ako na talagang
parang lahat ng diskarte ako parang on my own. No, every kinakaya ko, kaya ko to. Pero doon, binago ako ng Lord na hindi ko kaya lahat, na kailangan ko ang Lord. So, yun po So, the last po is parang how to hold on God promises. We need to living out the promises. No? So, yung holding on to God's promises involves living them out daily. No? It means yung mga promises na nare-receive natin sa Lord, we are allowing them to influence our decisions, no? Yung behaviors and yung ating attitude. So dapat hindi tayo basta-basta nagdidesisyon ng hindi natin nare-receive yung word ng Lord para sa mga bagay na dapat nating pinagdidesisyonan, no? Dito makikita natin yung reliability, no? And yung truth ng kanyang word na kung saan talagang pag we live being out the promise of God, nakikita ng mga tao, no? Yung kung paano yung buhay natin na patuloy na nagtitiwala sa kanya. Wherein talagang sila din mismo ay matututo na hanapin at patuloy na magtiwala sa promise ng Panginoon, no? And then the last one, yan, matatapos na po tayo. The last po is in building up spiritual resilience is you must cultivate inner strength. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 11, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. No? Para daw po ma-develop, na Bisaya na ako, kasi napaka-seryoso nyo. Kung kagabi, tawa tayo ng tawa kay Papsi, ngayon napaka-seryoso natin. So, we need to cultivate daw po yung inner strength, no? Paano po natin i-cultivate, no? Kailangan po, we need to grow, no? We need to strengthen. So, parang di ba pagka sa ating physical, we need to do exercise, no, para ma-strengthen ng ating mga buto-buto, mga muscles, no. So dito din, we need to cultivate our inner strength. Paano po natin makukultivate? By means of spiritual exercise. Ayan. Paano ba yung spiritual exercise, no? Kasi naniniwala tayo, yung strength hindi siya nadidevelop ng sabi-sabi lang, no? Uy, develop mo yung strength mo. Uy, ganito. Strength, paano ka ba lalaki? Paano ka ba lalakas, no? So, we need to develop it by exercise. Di ba sa physical naman, hindi ka naman lalakas, no? Pag hindi ka nga nag-exercise, lampa ka di ba? Yung konting lang, tatalisod ka na. Pero kung we are talagang pag batak na batak ka sa exercise, di ba? Kahit ano-ano yan, napakatatag mo. So, ganun din sa ating mga spiritual life. No? We need to do spiritual exercises. Ano po ba yung mga spiritual exercises? Ito po yung worship, no? Yung prayer and fasting. So, ngayon po, siguro, papahirap na ng papahirap ang mundo. Dapat po talaga yung ating mga tiyan, i-exercise na po natin sa fasting kasi baka dumating po sa panahon na yung wala na tayong makain, no? Hindi pala tayo sanay ng hindi kumakain, no? So, ngayon po, ang natin is, sabi nila, pamura na daw po yung halaga ng bigas. Diba? Sa atin is, rice is life. So, baka po sa susunod na panahon, wala nang bigas. Kasi pamura. Wala na pong farmers na maglalakas loob, na magbatak ng buto, magtanim ng bigas, kasi after ng anihan, wala naman silang napapala, no? So, siguro, simulan na natin ngayon, no? As part of cultivating our inner strength, we need to practice spiritual exercise, no? Lalong-lalo na po yung prayer, yan, yung pag-attend natin ng tarrying, ng prayer meeting. So, napakalaking, no? Kung dati parang hindi natin alam paano mag-pray. Through attending that sa ating mga intercessory prayer, natututo tayo manalangin. No, natututo tayo na
paano nakikita natin, nalalaman natin how the Holy Spirit move. No? Kahit hindi natin alam manalangin, He will teach us how to pray. No? Sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. We need to dig into the God's Word, no? Kasi they are the one who foster peace, gratitude, natututo tayong magpasalamat, no? At nakikita natin yung sense of purpose natin. So, ayan, we need to do spiritual exercise. Mag-exercise na tayo tuwing umaga at gabi. Ayan. Kumanta na po ako. Pangalawa is hearing the stories of faith. Napaka-importante po ito eh. Kasi it is through our testimony. So pag dumadaan po tayo sa mga trials, sa mga we need to hear some testimony. Tama po ba, no? How does other people overcome yung mga past nila, no? How does other people go beyond the mark na nararanasan nila? How does other people defeated the enemy? And pag naririnig po natin sila na nagsishare ng kanilang mga testimonies, malaki po yung nagiging impact sa atin na dumadaan sa pagsubok, no? Kasi yung bawat salita na naririnig natin, yung ginagamit, yung mga faith na sinishare nila, yung mga encouragement na sinishare nila, nagiging nagagamit natin to bilang anchor, no? Parang dito nagiging bold tayo and nagkakaroon tayo ng conviction na yung nangyayari sa kanila, na sinishare nila how they parang paano nila to napapagwegian, pwede nating may apply sa ating sariling sitwasyon, no? Na kung paano natin maririnig kung paano kumilos yung Diyos sa kanila through faith, nagkakaroon tayo ng spiritual resilience. No? Nagiging matatag tayo na suddenly yung bagay na parang naiisip mo, hindi mo kayang i-deal, pero you can deal more. No? Yung hindi ka naniniwala, pero pag narinig mo how God move in their situation, you can believe God for more. No? And suddenly po, you can hold on that and believing that God na pinaglilingkuran natin, pag sinabi po niya, He will do it. So napaka-importante po na nakakarinig po tayo ng mga testimony, yung mga stories. Hindi po yung, siguro po, okay naman po mag-share, no? Pero siguro po, minsan kasi pag problemato tayo, ang sinishare natin, yung problema natin, ang lumalabas sa bibig natin, puro negative, puro daing, di ba? Puro reklamo, puro So maganda po na nakakarinig tayo ng Then, pangatlo, we need to learn from the wise. No? Ang katotohanan daw po na whenever you are going through right now, whatever you are going through right now, sabi po, hindi daw po ikaw ang unang nakaranas niyan. So may mga tao na po na unang nakaranas ng sitwasyon, same ng sitwasyon na nararanasan natin. Same ng paghihirap na nararanasan natin. May mga tao na pong nauna, no, kung saan talagang he had been through it, no, he come to it, then they can share their own testimonies, no, na pwedeng makatulong sa iyo na you can live from their mistake and learn from the things they did well. So yung mga experiences nila, di ba sabi nga, experiences is best teachers, no? So, kaya po ang encouragement ng Lord sa atin ngayon, if you are able to find wise men or women around you, seek their wisdom. Wag po tayong, kasi po, ang talagang nature natin, pag may problema tayo, sinosolo natin, di ba? Talaga tayo yung pero, dito din po natutunan ko na napakahalaga po talaga na we need to seek for wisdom. Kasi minsan, yung alam nila, hindi pala natin alam. And then we will get through it, no? So, sabi po sa Proverbs 27 verse 17, iron sharpened iron, so a man sharpened the countenance of his friend. So, we need to learn po, no? Kaya pagka po may mga problema tayo, wag tayong magmukmuk sa bahay. Pag ang problema nyo, asawa nyo, sama lang kayo sa CKG.
Ayan, kasi you can get some wisdom kung paano po natin ang tawag dito, mapapaganda yung ating mga marriage life. Baka kasi may mga, minsan, akala mo mabigat na pala yung sitwasyon, and hindi mo alam, mas may mabigat pa palang sitwasyon yung kasama mo, and then, hahanga ka talaga, no, na, ba't siya nakakaya niya? Dapat ako din, kaya ko din. So, yun yung nakakatuwa, no? Learn from those who are walk in the path you are in. So, ililit ka naman ng Lord sa mga tamang tao na based din dun sa bagay na based na katulad din ng pinagdadaanan mo, no? The path of faith longer than you, so they will provide you with invaluable insight, with experiences, yung depth of wisdom that will encourage you, that you'll be made more confident sa Panginoon. So, yan yung, and last is, practicing generosity. So, paano po ba yung practicing generosity will help us cultivate our inner strength? No, kasi po, pag daw po we keep giving your skills, we keep giving the grace, we keep giving the time to others, especially po sa mga sad people. Ano po ba nagagawa nito sa atin? It will shift our focus, no? Imbis po na mag-focus ka sa problema mo, sa pinagdadaanan mo, nawawala yun nasi-shift ka. Kasi ang magiging focus mo, paano ka makakatulong sa ibang tao. Amen po ba? So, ako nga po, sabi ko sa Lord, meron din akong sariling pinagdadaanan. Yung alam po naman po ng bawat isa, yung anak ko may sakit po ng ASD. So, hindi po naging madali sa akin bilang ina na malayo sa anak. Kasi di ba po lahat ng ina ang gusto niya, ikaw yung mula sa ikaw yung mag-guide sa kanya. Kung lalo na may difficulties siya, gusto mo, ikaw yung tutulong sa kanya. Pero iba po yung plano ng Lord, no? So, kasi nung talagang, nung nagwa-worry ako, nung sinabi ko sa Lord na, Lord, magpatuloy akong maglilingkod sa'yo, yung patuloy akong magpapagamit sa'yo sa ministry, ikaw yung bahala sa anak ko. Then I meet some people, no, sa DJ namin, na mga ina din na malayo sa kanilang mga anak, no, paano po sila namumblema, no. Dito gagamitin ka ng Lord, how to make significant impact in the life of others. So, imbis na maisip mo yung problema mo na ako malayo sa anak ko, ganyan, makikita mo na yung focus natin, no, nasi-shift na sa ibang bagay. Kung dating natatakot ka, kung dating nagwo-worry ka, ngayon mabubuhay ka na lang sa isang sitwasyon na full of faith talaga. So, yun ang nagagawa ng practicing generosity when we give our time, our talents, our resources sa Lord. Even sa pagbibigay ng provision, di ba? Tinuturuan tayo ng Lord to be generous. No? Unang-una, yung pagbabalik ng para sa Kanya, nung tithes, di ba? Hindi natin ma-experience yung totoong provision ng Lord kung hindi natin ibibigay yung ating mga ikapo. And the Lord is faithful, na talagang pag pinigay natin, pinractice natin yun, talagang the Lord, makikita natin yung provision ng Panginoon sa atin. No? Kasi minsan tayo with our personal sarili nating pag-iisip, sasabihin natin minsan talagang, hindi ko nga po maibigay yung 10% kasi hindi pa ako nagbibigay ng 10%, kulang na po. Na lahat po napapadala ko na sa Pilipinas at kulang na kulang. Pamasahe, EasyLink na lang po ang natitira sa akin. Pero when we learn to practice giving, lalong-lalo na sa Panginoon, at hindi lang po yun, kasi di ba sabi nga, pag nagtatides tayo, hindi pa tayo generous. Kasi hindi pa natin binibigay talaga yung nakakasakit sa atin, talagang sacrifice, no? So yung offering, yung way lang na tumulong ka sa ibang tao, you will, may nararamdaman mo talaga how the Lord will bless you to be a channel of blessings to others.
So, dun po talagang makukultivate yung ating spiritual resilience na magiging matatag tayo sa bawat pagsubok, kahirapan na pinagdadaanan natin. So, yun po, we need to embrace trials with faith. We need to hold on God's promises and we need to cultivate inner strength. Mag-exercise po tayo Yan. Yan ang aking Okay, yung aking conclusion po is matatagpuan sa 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that the Christ's power may rest on us. So, building po yung spiritual resilience is a journey. Hindi po siya nangyayari ng isang iglap. So, ayan. So, na talagang matatransform tayo, parang magic, Kung naniniwala naman tayo sa miracles. Pero, yung ating napaka-importante that we need to build our spiritual resilience to face yung mga challenges at yung mga adversities natin sa buhay. Let us demonstrate yung faith na binigay sa atin ng Panginoon at dapat yung faith na meron tayo, we need to put it in action. Na lahat ng ating ginagawa, we need to demonstrate our faith. We need to exercise, na kasi ito po yung isa sa good tool na parang we become bold to face our struggles, our adversities, yan. So, ang panawagan po ng Lord sa atin ngayong gabi, yon is 2 Corinthians 12:19. My grace is sufficient to you. So, alam ko po na meron po sa atin, meron po kahit meron po sa atin dito ngayon, kung meron po sa atin dito ngayon facing difficult situation, yung always reminded po that the hand of the Lord Jesus is upon you. Na we need to declare right now that even you are going through challenges, difficult situation, hindi po tayo nag-iisa. We are not alone. Sabi po ni Apostle Paul, kahit yung sinabi po niya sa Lord, I beseech the Lord 3 times. Sabi niya, that it will be take away. Pero sabi ng Lord, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect for your weaknesses. Let's continue to declare over our lives, that the strength of God will be made perfect in all our weaknesses. Amen po ba? Wherever you are weak, in whatever area sa buhay natin, sa bawat tao na nakaaraw sa atin, makikita nila na, or may experience din nila at makikita nila sa buhay natin na yung kalakasan ng Panginoon. Kaya lagi nating iisipin na sa bawat pangangailangan na meron tayo, laging ready, Ang Lord kahit naman kailan hindi po siya nahuli. 'Di ba? Sabi nga ni Pastor Sani kagabi, pagka nag-pray siya, talagang sakto lagi, 'di ba? Na wala siyang pera, mamaya saktalangan na ng pera, sakto. So nakaka-amaze ang Lord, He is never too late sa pangarahon na pangailangan natin, He always provided, He always provide answer, He always support us, And He always provide our own testimony for His goodness. So dito talagang masasabi natin, we can declare that the Lord answered me. May mga panahon na tinatanong natin siya, bakit natin nararanasan, bakit tayo nandito sa ganitong sitwasyon. The Lord is faithful to answer us. So, po, naanyayahan ko po ang worship team. Salamat po sa Lord. Nakaraos na po ako. Hallelujah. Sige po, inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo and let's worship the Lord. We believe we have our own weaknesses, pero ang pangako ng Lord,
yung strength niya is perfect in our weaknesses. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting
Ama, for always reminding us that you are in control, Panginoon. Salamat po, Lord, for the seeing us through, Lord God. Salamat po, Panginoon, for your faithfulness, O God. Salamat, O God, that you'll continue us to carry with your everlasting arms, Lord, emphasizing your infinite strength and love sa amin, O God. Lord, salamat. Salamat na ikaw yung aming mga nagiging kalakasan, Lord, sa tuwing kami mahina, O God. Salamat po for your endless mercy and grace sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, kung sino man po sa mga kapatid ko, O God, na may mga pinagdadaanan, O God, may mga difficulties situation, may mga adversities, Panginoon, may mga challenges, O God. Lord, yung mga kapatid ko, Panginoon, na pwedeng nakikita naming buo outside, happy outside, pero deep in their hearts, O God, they are tired, Lord. They are worn out, Panginoon. They are worried. Lord, they are in pain, O God. Minsan, Lord, they have heart, Lord. Sakit na hindi po kayang itago nung smile, Panginoon. Lord, yung iba po napapagod. Pagod na minsan hindi po nakakayang i-fix ng sleep, Panginoon. Lord, that you have said in your word, Panginoon, gusto mo po kaming lumapit sa iyo, God. And as we come to you, Lord, in your presence, you will give us rest, Panginoon. Lord, we pray, Lord, in the name of Jesus, para sa mga kapatid namin, Lord, saan po sila naroroon, even, Lord, kami na nandito sa sanctuary, Lord, we boldly come into your presence, Panginoon. Katagpuin mo po kami, Lord. Katagpuin mo ang aming mga kapatid, saan man po sila naroroon, Panginoon. Iparanas mo, Panginoon, yung kapangyarihan ng iyong presensya, Lord. Kapangyarihan kung saan makakasumpong kami ng kapayapaan, Panginoon. Yung kagalakan sa aming mga puso, O God. Lord, na sa kabila ng mga problema, O God, always remind us, Lord, na hawak-hawak mo po kami. Hawak-hawak mo ang aming mga kamay, Panginoon. Kasama ka namin sa pagharap, Panginoon, sa mga mahirap na sitwasyon, O God. Lord, remind us, O God, that you are faithful. Lord, sa mga bagay na sinasabi mo sa amin, mga word, mga promises na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo kami na magkaroon ng pananampalataya, Panginoon. Alagaan ito sa panalangin na ikaw yung Diyos na matapat, Panginoon. At patuloy na magiging matapat sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord, salamat, Lord. As we come to us testing of our faith, Panginoon. Lord, faith is built up, Lord God. Yung patience is built up, Panginoon. Yung aming spiritual resilience will build up, Panginoon. Patuloy kami nagiging matatag, O God, sa aming journey. Lord, as Christians, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, as we continue to cultivate, Lord, yung resilience sa aming mga buhay, O God. We can step into a realms of possibilities, realms of opportunities, Panginoon, realms of spiritual growth, Father God. Lord, salamat. Salamat po sa bagay, O God, na tinuro mo sa amin ngayong gabi. Lord, on how to embrace, Lord, the triumphs with faith. How to hold on to your promises, Panginoon. How to cultivate ang aming mga spiritual exercises, yung mga testimonies of faith, O God. How to find wisdom, Panginoon, and how to keep giving, Lord God, that will help us to build our resilience, Lord. And through this, Lord God, we believe, O God, that our situations will move, Panginoon. Our family, our health, our finances will move forward, Lord God.
Our marriages will move forward, Panginoon. And even our ministry will move forward, Panginoon. In the name of Jesus, O God. Salamat po. Salamat po, Ama, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng paghihirap, Lord God, ng aming kahinaan. Your grace is enough, Lord God. Your grace is enough, Panginoon. Ikaw yung aming nagiging kalakasan po, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. We glorify your name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, O God. Thank you, Jesus, O God. Salamat po. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, na ikaw yung nagiging anchor ng aming faith, O God. To be resilient, O God. Hallelujah. In our lives, O God. Thank you, O God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Amen and amen. Sige po, maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At salamat din po sa mga kapatid namin na nakasama namin ngayon sa pagsamba sa ating Panginoon. God bless you po. See you po tomorrow sa ating third day of tarrying.